Ito mga kapatid, nandito na naman po tayo muli. Dahil sa ating Panginoong si Isaw Ama ay hindi madamot. Kailangan ang lahat niyang mga anak ay ganun din na bawat biyaya na binibigay niya sa atin ay kailangan ating paghati-hatian kung merong nagkukulang para naman sa mga kumpleto ng biyaya na binibigay ng ating Ama. Ay matuto tayong mamahagi kagaya ng ating last na mensahe nung nakaraang Sabado nung February 7 ba yun, kung di tayo nagkakamali. Kung inyong naalala yung ating mensahe na binigay sa atin ng ating Panginoong si Isaw Ama ay patungkol dun sa mahabagin. Diba? At bago tayo dumako dyan mga kapatid, kailangan muna tayong tumanggap ng basbas mula sa Espiritu Santo. Dahil ganun ang pinag-uutos ng ating Panginoong si Isaw Ama. Bago natin ipamahagi itong ating dapat paghati-hatian na pagkain o tinapay na mula sa ating Panginoong si Isaw Ama, kailangan muna ay may basbas tayong matatanggap mula sa Kanya. At yan ay ipinagkaloob niya sa inyong maliit na lingkod magsasalita sa inyong harapan ngayon. At sa inyong lahat nga, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, basta kayo ay nakikinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isaw Ama, kayo ay sakop ng palaging basbas na ating tinatanggap. Kayong lahat, mga kapatid, ang biyaya, awa, at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo ng lahat. Siyanawa at siyanawa. Siyanawa at siyanawa. Ayan mga kapatid, sino man ang madatngan ng mga mensaheng ito, basta titil kanilang pakikinggan at unawain mabuti, yung basbas na yon ay palaging nasa kanila, saan man sila pumaroon mga kapatid. At ito yung dudugtungan natin, yung ating yung ating natanggap ng mensahe ng nakaraan mga kapatid. At ito nga, ngayon ay nandito na tayo na naman sa ikalawang Sabat sa buwan ng February at taong 2026. 14 yung pizza natin ngayon. February 14. Ito yung tinatawag ng na tinagurian nilang araw daw ng ano ngayon? Mga puso. Araw ng mga puso, mga kapatid. Bakit puso lang ang may araw? Meron din namang meron din yung araw ng tatay yata yun, Father's Day, Mother's Day, may sa English yun, ito ngayon, Valentine's Day. Wow, ginawang katatawanan ng iba sa TikTok. Yung araw ng mga puso ay ano ang iniisip niyong ginagawa, mga kapatid? Diba? Alam niyo na ibig ko sabihin, hindi na natin dapat banggitin yun sa mga tao na mayroong malawak na pangunawa. Diba? Araw ng mga puso. Bigayan ng panon. Sana araw-araw araw ng mga puso, magbibigayan, bibigyan pangunawa at habag. Yung maging mahabagin tayo sa isa't isa. Kagaya ng pinaugali ang gawin ng karamihan na sakalang nagbibigayan pag dumating na yung tinakda nilang araw na ang tawag nila doon ay Christmas ata tawag doon o Pasko. Kaya baga may kumanta na sana ay araw-araw ay maging Pasko lagi. Ayun.
Isa na ang kahulugan nun eh. Araw ng mga puso. Di ba sa puso nagmumula yung kabutihan. Sa araw ng puso, bigayan. At ano pang ibig sabihin ito ngayon? Ang araw ng mga puso na ito. Kaiba ito ba sa ganung araw, bigayan? Para sa ano lang ba ito? Araw ng puso. Kawawa naman yung atay natin, walang araw, di ba? Puso lang. Yung baga, dapat meron din. Meron bang ganun? May araw ba ng mga baga? Wala po. Pag wala kang baga, hindi mabubuhay yung puso. Di ba? Pag wala kang atay, hindi mabubuhay yung puso. Patay din yung puso mo na yan. Dapat pahalagahan lahat. Hindi yung puso lang. Kaya nabubuhay yung puso dahil din doon sa sa baga, sa atay, sa bituka. Dahil binigyan na rin lang ng araw ng mga puso, ay pahalagahan ng lahat ng lamang loob. Di ba? Yung mga gumagalaw, nagpapagalaw sa tao, pahalagahan na sana yun. Hindi namimili, puso lang eh. Di ba? At kung magtampo yung inyong baga, di ba? Magtampo yung inyong atay, dahil sila lang ang inyong pinapansin. Sino bang gumawa niyan? Yung araw ng mga puso na yan. Di ba? Inipon na lang sana doon sa tinatawag na bigayan, yung araw ng Pasko na yon, doon na lang sana lahat. Kaya tingnan nyo, ang daming nabubuntis sa araw mga puso niya. Diba? Hindi yan ang ano. Isipin natin mabuti, tama ba yan? Utos ba ng ama yan? Kaugalian lang, pampadagdag sa kasalanan. Diba? Ay naku, ang batas ng tao talaga. Kung ano-ano ang ibig sabihin, hindi naman ayon sa pinag-uutos ng ating Ama. Yung mga binanggit natin nung nakaraan, na yung mga mapapalad na nakasulat dun sa Matthew 5:1 hanggang 11 at yun. Ando sa 7. No, napakahalaga talaga yung ano, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Natandaan niyo yun. Yung naalala si yung mayaman at saka si Lazaro. Yan, yung kasaysayan. Diba? May kaugnayan yan sa puso mga kapatid. Hindi marunong mahabag yung mayaman. Si Lazaro ay pag oras ng pagkain, lumalapit doon sa pintuan ng bahay ng mayaman at pinapanood lang yung mayaman na kumakain. At ang inaantay lamang ay yung mga nahuhulog doon sa lamisa nung mayaman. Yun lang ang pinakain. Ay kipagagawin sila sa mga aso. At si Lazaro ay galisin. Hinihimuran nga nung aso yung mga sugat. Ba yung mayaman na hindi nahabag, nasaan ngayon yung puso? Di ba? Kaya nung namatay silang dalawa, iba yung katayuan ng katayuan ni Lazaro dun sa harapan ni Abraham ba yun? Abraham ay sa sinapupunan ni Abraham, di ba nakalay? Abraham. Dahil si Abraham, bakit si Abraham ang nandun, hindi ang Panginoon mga kapatid? Dahil si Abraham kasi ang kailangan natin tularin. Matindi ang pag-ibig nun sa Ama. Dahil ang utos kasi sa Biblia, ibigin mo ang Panginoon natin sa buong puso, buong pag-iisip. At yung pag-ibig ngayon mula sa puso rin mga kapatid, di ba? Ito may kaugnayan din sa puso. Itong lahat na mga mensahe na pinaparating natin sa inyo mga kapatid. At dito nga, napakarami pa nito. Yung sinasabi na mapalad, ang mapagpakumbabang loob. Yan. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Diba? Ngayon, ando sa number 3, mapalad
ang mga nahahapis at sila'y aaliwin, yung mga nahahapis, mga kapatid. Mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ito po yung nandun sa Mateo 5:1 hanggang sa 7 nabanggit natin. Atin lang binabalikan, mga kapatid, yung mga kapalaran. Kaya minabanggit dito yung kanilang dapat tanggapin. Yung mga papremyo nila sa mga ganitong kanilang kinauugali ang gawin. Kung ikaw ay mapagpakumbaba, sabi dito, nandun sa Matthew 3, sa inyo ang kaharian ng langit. Diba? Doon sa 4, kung ikaw ay nahahapis, o laging nalulungkot, o umiiyak, o nagdurusa dahil sa kahirapan ng pamumuhay, o karamdaman man, kayo ay haaliwin. Ibig sabihin, kung kayo ay nahahapis, o mayroon kayong karamdaman, ay hindi naman kayo gumagawa ng masama. Nagtitiis lang kayo sa inyong karamdaman. Hindi kayo nagnanakaw para lang may pampagamot. Hindi kayo nagagalit para lang upagwawalaan ang inyong mga kasangbahay o iyong mga magulang at kapatid para lang ikaw ay mapagsilbihan. Sulok na yung kinaroroonan. Dahil ganun nangyari kay kay Job, mga kapatid. Nahapis, hinahapis siya ng gusto mo dahil nung siya nagkasugat, nagkaroon niyang karamdaman, napakalalang sugat, mga kapagalis, ang tawag doon. Na pag siya humiga, pag bumangon, yung banig na kanyang hinihigaan ay nakadikit sa kanyang mga balat. Sa sobrang dami ng sugat niya, mga kapatid. O gaano ka nalaki na. Sobrang yun, pagkahapis. Pero yung bandang huli, di ba yung kasaysayan niya, siya inaliw din. Ha? Nung siya nasa ganong sitwasyon, iniwan siya ng kanyang yung kanyang asawa at mga anak man din. At meron lang mga ilang kaibigan na sa kanya nag-aasikaso. At nung bandang huli, gumaling siya, pinagaling din ng ama dahil siya nga, sabi dito, aaliwin. Yung mga nahapis sapagkat sila ay aaliwin. Ibig sabihin yung pang-aliw na doon sa bandang huli, pag nalampasan mo yung mga pangyayari niyo sa buhay. Basta huwag kang gumawa ng labag sa utos ng ating Ama, anuman ang inyong nararamdaman, sa pagtitiis mo yun, may kapalit na naghihintay sa'yo. Basta manatili kang manalangin sa ating Panginoong si Isaw Ama ng ayon sa kalooban ng ating Ama at gawin ang ayon sa kanyang mga pinag-uutos. Sa kabila nun, pag natapos mo yun, andun yung kanyang mga pangako, mga kapatid. Mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Yung maamo, ganun din yung ibig sabihin nun pag ikaw ay man yung batas na ipinatutupad ng gobyerno, huwag mo kukontrahin dahil lahat ng mga nangyayari sa sanglibutan yun ay kagustuhan ng ating Ama. Anumang mga patakaran, huwag mo nang kukontrahin, huwag kang mapaghimagsik. Iyan ang ating Panginoong si Isaw Ama. Hindi mo pwedeng kontrolin. Pagkakasala ka lang. Kung ano yung katayuan mo sa buhay, ganun na lang. At yung yung nalalaman mong mabuti, yun ang ipagpatuloy mo, kapatid. Huwag mo nang dadagdagan, huwag mo nang babawasan. At ang pangako, mamanahin nila ang lupa. Hindi yung lupa ang magmamana sa atin. Diba? Yung lupa ang mamanahin natin. Tayo ang magmamay-ari ng lupa, hindi yung lupa ang magmamay-ari sa atin. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Dahil hindi yung lupa ang magmamay-ari sa'yo. Buhay ka. Yung lupa nasa ilalim palagi ng lupa. Hindi yung lupa nasa ilalim ka na. Ganun yung mangyayari sa mga maamo, yung hindi mapaghimagsik.
Yung doon naman sa sais, mapalad ang nagugutom at mga uuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Yung ano, yung humihingi ng katarungan, yung sa puso at isip nila ay hop! Ay, sus! Yung cellphone. Nag-dive na yung isang cellphone. Ay, kulay. Ilagay nyo kasi sa sigurado. Ay, ano palang mga stin na yan eh, ano. Hindi naman pala nakalagay sa patag. May mga kanal naman pala yung lagayan, ano. Kung pinaibabawan niya yung karton ni patag. Opo. Kung tinggalaw niya, talagang baliktad eh. Walang sumisipa. Walang nakatukod, oh. May mga butas pala yung ano. Oh, si patag. Ito na. Naputol na. May nakikialam na naman sa atin. Dati na Hindi tayo makapagpukot. Wente nga madiyo na ikon la eh. Ano na kandara na ba? Kulang kasi, mga kapatid. Dito sa gawaing ito ay tinawag ako ng ating ama. Sabi ng ating ama dito sa gawaing ito. Kayo ay magiging 7. Ikaw ay magiging 7. At naging 7 nga at umigit pa. Pero sa mga araw na ganito, lalo ito yung pinaka-importante na kailangan sa gawain ito ang 7. Sinatat eh kastan eh. Tingnan niyo ang ating Panginoong si Tinignan Isawa niya, Ma, tinignan yung pag-aaralan yung ginawa niya. Iba pa. Tingnan. Sinugo siya ng ating Ama sa langit, ang ating Panginoong si Isa. Siya ay nag-iisa. Ngunit nung siya kumilos na, tumawag pa siya ng 12. Diba? Palagi niya yung kasama. Hindi siya humihiwalay. Pero sa sa sitwasyon ko mga kapatid, kakaiba. Binuo tayo ng ating Ama na 7, pero nasaan ngayon? Ang narito ngayong kasalukuyan, dalawa lang kami. Yung 6 at 7 lang ang nandito mga kapatid. Diba? Eh, pagpasensyahan nyo na yung kung magalaw yung camera dahil walang katiyakan kasi yung pinaglagyan ng cellphone. Hindi patag, hindi siguro. Kaya bumaliktad yung isa, dalawa ata. Isa lang. Kaya nakita nyo ay umiikot yung Yan, nakuha na ata. Ay stable na. Dahil kailangan nga talaga dito, sa programang ito, kailangan talaga 7. Diba? Eh, pinagpapalit nila yung 6 pa, nasaan na sila? Ilan ba tayo? 2 na tayo dito. Siya na. 6 lang at 8. Pinagpapalit nila yung biyaya ng Ama sa mga mula sa tao. Yan yung hinanakit ng Ama ngayon na nangyayari na. At lalo na kayo yung tinuring ng mga anak ng sinugo. Tapos palaging wala pag ganitong araw. Kahit ganitong araw man lang sana. Diba? Kaya ganito ay maraming gawain dito na halos 80%. Pag ganito ng oras ay buhat-buhat palagi natin, mga kapatid. Kaya yung dyan, yung mga tinawag dyan na hindi kayang panindigan. Ito totoo. Hindi kayang panindigan yung obligasyon na kanilang tinanggap na ibinigay ng Ama. Tinanggap nga lang nung una.
Diba? Masaya yung magkaroon ka ng katungkulan. Pero ang masakit at nakakahiya, yung hindi mo kayang gampanan yung tungkulin na tinanggap mo. Mahusgahan yung sinasabi ko. Huwag kayong tatanggap ng isang tungkulin kung hindi nyo kayang ganapin. Mag-resign na lang kayo. Mas mabuti pa. Isa inaasahan kayo sa mga gawain na inihatang sa inyong balikat hindi nyo lang pala kayang gawin. Nandito nga, binabasa natin yung mga kapalaran ng mga tao. Diba? Mapalad ang nagugutom, nangauuhaw sa katularan sa pagkatilad. Bubusugin. Mapalad ang maamok. Mapalad ang nahahapis. Mapalad mo pagpakumbabang loob. Wala, pakumbaba tayo kung anong utos ng Ama. Sundin natin. Nung una, ikaganda baga. Kaya maganda rin yung pasok ng swerte sa atin. Bali tumatagal yan. Bumabalik sa dati. Binigyan na tayo ng kung ano yung mga protection na yan, sa ulo, sa kamay, sa damit. Wala pa rin. Hindi pa rin naniniwala. Sunod pa rin sa kung ano yung gusto nila. Yung gusto ng Ama ayaw talaga. Yan yung ano yan yung mga pagkukulang ng tao sa Ama. Diba ang bilin, sundin ang buong kautusan. At palagi nating inuulit-ulit kung sino yung dapat pakinggan sa panahon ngayon, mga kapatid. Ito yung usapin na higit sa buhay, mga kapatid. Dahil ito ang dahilan kung bakit ang tao ay nabubuhay. Kaya inuulit ko, ito yung usapin na higit sa buhay. Kaya tayo nabubuhay dahil dito. Sa mga gawain ito na ating ikinakalat. Utos sa atin, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. O sino? Sino ang nakapaggawa ng alagad? Sino na ang alagad na mayroon na ring tumulad sa kanya? O tingnan natin, tanungin natin sa ating sarili. May nakit na ba tayo? Kahit isa. Ikaw ay alagad. Ang utos, gawin mo ring alagad. Lahat ng bansa. Yung kaharap mo, gawin mo ring alagad. Gawin mo kagaya mo. Paituro nyo kung sino ang gano'n. Nasa kabila kung saan tayong sulok nakakarating. May nagawa na rin ba tayong alagad? Ay, utos sa atin. Gawing alagad ang lahat ng bansa. Ay, napakaraming tao. Kahit isa, wala pa atang na atin. Diba? Walang naniniwala. Dahil tayo, na nakikita nila, tayo ay sumusunod sa kanila. Diba? Dapat tayo ang sundin nila. Pag ayaw tayong pansinin, huwag tayong manatili sa kanila. Iwasan natin yung mga gawain na sa kanila na ayaw pinag-uutos. Ayaw na Ama na hindi pinag-uutos na Ama. Ayaw talaga niya. Iwasan natin yun. Lumalabas kasi, nagiging tayo alagad ng sanglibutan pag gano'n. Aayunan natin yung kanilang mga kagustuhan. Kung ubos mo, susundin mo sa lahat ng bagay. Kung ubos mo, yung trabaho lang ang dapat mong sundin. Pinuulit-ulit ko ito, yung mga inuman na yan, ako sinasabi ko sa inyo, pinagdaanan ko na yan. Mga kasiyahan na yan. Naranasan ko na yan. At yan ay walang mabuting maidudulot sa tao. Lalo na pamilyado ka. May obligasyon ka sa buhay.
meron kang anak na pinalalak, nag-aaral, pag naging alipin ka ng mga gawain ng sanglibutan, mamumulat ka na lamang at ganito na pala ang katayuan ko sa buhay. Magplano tayo. Planuhin natin mabuti kung ano yung gusto ng ating Ama na mangyari sa atin. Hindi yung gusto lang natin. Kung may back camera sana yung cellphone, makikita kung ilan tayo dito. Mas marami yung bata. O ilan yung bata? Bilangin nyo kung ilan yung bata. Na walang buwang pa. 6 po. Oh, anim. Ay ilan tayong kompleto na ang buhok. Ilan tayo? Ay 5. 5. Di ba? Marami yung... yun lang yung nakakaunawang ngayon. Kaya... masasabi ko yan ngayon. Sinugo ako ng ating Ama para mangarap. Magsalita. Paniwalaan niyo man ako hindi. Problema niyo na yun. Hindi ako problema dyan. Basta sinasabi ko lang kung ano yung obligasyon natin sa Ama, yun ang ating dapat gampanan. Dahil tayo nilikha lamang niya. Isipin yung mabuti. Nilikha lamang tayo. Wala sana tayong karapatan na lumabag sa kanyang utos dahil tayo ay ginawa lamang niya. Para tumupan, sumunod. Ayaw ng Ama ng buwan. Ayaw ng Ama ng... Ayaw ng Ama lumikha. Ng mga bagay na hindi niya ikinatuto. Kaya nilikha niya tayo para siya masayahan, matuwa. Magkaroon siya ng katiwasayan sa kanyang ginawa. At yung katiwasayan ngayon, mararanasan lamang ng Ama kung ating ginagawa yung kanyang mga utos. Ang tanong, ginagawa ba natin? Ano naman tayo? Ulit na lang, wala namang natatandaan. Umaasa kasi tayo sa kabinhawahan na ating nakikita. Halos mahirap, halos hindi maipaliwanag yung kagustuhan ng tao. Sa una lang. Yan, palaging una. Palaging sa una. Sabi nga sa sa una masaya. Tinutulad kasi sa kanito. Tinutulad nila sa sa pag-aasawa na sa una masaya. Yeah. Pag tumagal na kastagan sa ugali. Ganyan palang ugali mo. Pero itong ating Ama hindi nagbabago. Diba simula nung tinawag tayo hanggang ngayon hindi nagbabago yung utos niya. Tayong inutusan na nagbabago. Nung una ay sumusunod tayo ng gusto tapat. Diba? Mas tumatagal nang hihina, nang lalabo, nang lalamig. Samantalang may mga proteksyon tinanggap. Di ba? May mga proteksyon tayo tinanggap. Ito yung nakamarka sa atin. Kaya, ewan ko kung ano yung kahihinatnan ng inyong mga pagsuway at hindi pagpapahalaga
sa gawain itong binigay sa atin ng ating Panginoong si Isawa dahil yung nakasulat. Paulit-ulit kong binabasa. Sinasabi sa inyo, ando sa gawa. Ha? Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng sa inyo sasalitain niya. Diba? Yung pagbasahin mo yung mabuti ko tutukan mong mabuti at unawain yung mga salita. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo sasalitain niya. Diba? Tingnan natin mabuti. O para pagbubulay-bulayan ng inyong isip. Ha? Nasaan ba yun? Gawa. Ayan, himay-himayin natin. Dahil tayo mismo na tinawag ay hindi naniniwala, di ba? Ay paano pa yung iba? Tayo mismong direkta na tinawag ng ating Ama ay hindi nagpupokus. Ang tala mga salita ng ating Panginoong si Isawa sa Bible ay hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao. Diba? Kung yun yung nabasa na yun. 22-23, dandahanin nating basahin. Tunay na sinabi ni Moises. Tunay. Pag sinabing tunay, original, tapat, totoo. O ano bang gusto nyo? Diba? At kilalang kilala dito sa banal na kasulatan si Moises. Na siya ay lingkod ng ating Panginoong si Isawa. Pag sinabing Moises, nasa kanya ang kapangyarihan ng Ama. Kailangan paniwalaan yung kanyang mga sinasabi. Dahil ang Espiritu Santo ay nasa kanya. Ayan. Tunay na sinabi ni Moises ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko. Isang propeta na gaya niya. Sabi ni Moises, mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Alam niyo kayo kung bakit sinabing mula sa gitna ng inyong mga kapatid? Dahil ito iniipit ng kanan at kaliwa. Nasa gitna ito ng kanan at kaliwa. Kaya ito pinagbantaan ng kanan. Sabi nung kanan sa akin, ako daw ay may itinatagong baril. Ayun, sabi ko sa inyo yung totoo. At pinagbantaan nila ako, pag hindi ko daw inilabas yun, buhay ko daw kukunin nila. Yun yung ginawa sa akin nung kanan. Dumating naman yung mga kaliwa, sabi ng mga kaliwa, ako daw ay utusan ng mga kanan. Ituro mo kung sino-sino pa yung mga kasama mo. Ito ay last warning sa iyo. Aba, noon lang nila ako nakausap ng ganun, ay last warning ko na daw. Sabi ng mga kaliwa, ginapos nila ako. Yung kanan naman ay pinalibutan nila ako, nagkasa silang lahat ng baril at tinutok sa ulo ko. Pilit nila pinalalabas na yung baril daw ako. Kahit nga airgun, nung panahon yan, hindi ko pa alam kung paano gamitin. Hindi pa kayang baril. Dahil wala akong hilig sa pampatay, mga kapatid. Kalsiit lang ang alam ko, tirador. Yun lang alam ko. Pang ibon, pang manok, pang kukuli. Kaya ako'y nasa gitna, mga kapatid Nasa gitna ako na nag-uumpugang bato. Ayan. So, pinagbantaan ako ng kanan. At ganun din yung ginawa sa akin ng kaliwa. Kaya nasa gitna tayo. Binabangga ako pa rin. Kaya sabi ng ating Ama sa akin, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. O yun.
Kaya ito nandito, nakasulat, yung isang propeta, gaya ko, ikaw ni Moises, mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Ayan, yung patunay. Siya ang inyong pakinggan. Yun lang. Kung hindi nyo paniniwalaan. Dahil kung pinapaniwalaan nyo, nandito ka na kayo. Sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. O, di ba? Ano ba yung mga bagay na pinakinggan? May kahulugan ba ang pakikinig? Tanong nyo sa sarili nyo. Mabuti yung pakikinig. Ano ang ikabubuti ng pakikinig? Diba? Ano ang naibibigay sa atin ng pakikinig? O, sa atin dito na nakikinig sa harapan ng ating Karunungan. natututo tayo. Ayun, yung isa pa, ano pa? Yung karunungan, natututunan natin sa pamamagitan ng pakikinig, kailangan natin ilabas yun. Hindi yung nakinig tayo, andun lang sa loob ng tenga natin yung ating napakinggan. Hindi natin inilalabas. Kailangan ilabas natin yung sa pamamagitan ng gawa, mga kapatid. Dahil walang silbi yung pakikinig pag hindi mo ginagawa yung iyong napakinggan. Dahil pag hindi mo ginagawa, hindi ka nakinig. Wala kang napakinggan pag hindi mo ginagawa. Yung kunwari pinakinggan mo lang. Katulad yan. Siguro may mga nakikinig sa atin yan na nanonood. Ayan, kaya sinasabi natin ng may pakinig na dapat ipangdinig, makinig. Diba? Ito napakatindi nito. Paulit-ulit ko itong sinasabi. Pinapatunayan. Sinasaksihan. Ito ay tapat na totoo. Dahil dito nga nasa bungad sa 22, tunay na sinabi ni Moises. Doon pa lang unang hakbang mo pa lang ay totoo na May patutuo na talaga Tunay Dito nga sa lahat ng sa bagay na sasalitain niya. Inyong pakinggan. Doon sa 23 naman, at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propeta ngayon ay pupuksaing lubos sa gitna ng bayan. Paano ngayon yan? Kahit may tatak kayo, kahit may siritas kayo. Sa kapahamakan lang, sa disgrasya lang yan. Pero yung parusa na makikita ng kanan at kaliwa, nandito nakasulat, pupuksain kayong lubos sa gitna ng bayan. Pag hindi kayo nakinig sa propeta mo. Dahil ang kaharian ng langit kagaya ng mangingisda In-explain natin palagi yan. Pinapaliwanag natin kagaya ng lambat na ininulog sa dagat. Nung hilahin ay sari-saring isda yung nahuli. Magkakalahok. Kagaya din ito. Kaya ka naghangad na magkaroon ng tatak, tirintas dahil sa pangakong kaligtasan, di ba? Pero bagay ba sa'yo? Yung tirintas at tatak. Kaya ka may tatak na isa o Ama, kailangan sabihin mo sa lahat ng tao ng ating Panginoon na ang Panginoon mong sinasamba ay si isa o Ama. Kaya ka may tirintas para maipakita mo sa lahat ng tao na lahat na utos ng ating Ama ay ginagawa mo. Tuwing Sabat yung nandun ka. Isipan natin mabuti.
pupuksaing lubos. Di ba? Sabihin mo, may 30 naman ako, may tatak ako. Mas higit yung suporta sa propeta na kagaya ni Moises kisa niya sa tatak at 30 na nasa inyo. Ay suporta ninyo ang kailangan dito. Dahil sinugo ko ng ating Ama, alam niya na hindi ko ito kaya mag-isa. Kaya nga sinabi niya, kayo magiging 7 eh. 3 sa kanan at 3 sa kaliwa. At ako nga nasa gitna. Ako yung ikapito sa gitna, mga kapatid. Maraming gawain. Kagaya nito, nagsusulat pa lang ko kanina. Marami pang dapat ihanda. Diba? Ay nagsusulat ako, pinapasulat ng ating. Ito mga ito, inaasikaso ko. Tapos yung pakarami na hindi alam, yung mga nandito. Baka alam lang nito yung anim. May isa pa dito na anim, pero kahapon pa busy na. Kahapon. Mga nandito busy. Yan sa paglilingkod lang ng mga ito. Ito yung ginagawa lang naman sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon. Di ba kayo tutuwa nun? Na naglilingkod kayo sa bahay ng Panginoon. Sa tahanan ng Espiritu Santo. Kung kayo naglilingkod sa ganitong araw. Baka nangihinayang kayo dahil sa pamasahe. Punta rito at pabalik. Alam niyo, binibigay ng Ama yung kanya. Yung biyaya sa nagbibigay din ng kanya. Sarili. Sa pamamagitan ng pagtupad sa kanya. Tandaan niyo mabuti. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sanawa. Ibigay ninyo ang inyong sarili sa paglilingkod sa utos ng ating Panginoong si Isawa. Kaya mas mapalad kayo kung yan ay ibibigay ninyo kaysa dito sa tinatanggap ng bahay ng Panginoon. Tinatanggap niyo yung binibigay ninyo. Magiging mapalad kayo kaysa dito. Magiging mapalad ka sa pagpasok at magiging mapalad ka sa paglabas. Sanawa. Alam mo ba kung anong swerte ang ibibigay sa'yo ng Ama? Papunta ka pa lamang. Alam mo ba kung anong swerte ang ibibigay sa'yo ng Ama? Sa pag-alis mo. Alam niyo ba yun? Hindi niyo alam. Ayan, pinapaalam ko sa inyo ngayon. Dahil ang kapalaran ng tao, panahon ngayon, hawak na hawak ng ating Panginoong Isaw. Tinitingnan lang niya kung sino-sino yung karapat dapat bigyan ng mabuting kapalaran. Andito yung mga mabubuting kapalaran na binasa natin kanina sa Mateo 5:1 hanggang 7. At itinapos natin hanggang sa 20, nabot ng 20 yung nakaraan. Ito naman ngayon, yung iba. Dahil tayo natapos nung nakaraan, doon sa Lucas 16:19 hanggang 26. Diba? Kung inyo ay ito yung naalaman na ninyo. Dahil dito, yung mga nandito, ay, surrender nyo na. Yung mga palagi na iwan dito, doon na lang natin ilipat yung mga tungkulin ninyo. Hindi naman kaya eh. Yung mga palaging nandito lang, yun yung may kakayanan. Diba? At dun sa mga hindi pumupunta dito, kapilitan, yung 10% na kinikita nyo, masahe ko sa inyo, dalahin ninyo sa bahay ng Espiritu Santo. Matagal ko na sinasabi na. Yung mga hindi hinihingan,
Yung mga hindi naghahandog ng kusang handog. Yung kusang handog ay ika na yan. Ay paminsan-minsan hindi magbigay ng 10%. Sa ibang kwan kasi ngayon, sa panahon ngayon, yung 10% sabi sa Ilocano, ay kauyawan ng isang relihiyon ngayon yan. Pero yan ay, kung ginagawa ng tama at ayon sa patakaran ng ating Ama, yan ay totoo. Hindi yan kasinungalingan. Dahil ang biyaya na tatanggapin mo sa araw-araw ay magmumula sa ikasampung bahagi na binibigay mo sa bahay ng Panginoon si Esau. Huwag kalilimutan na. Yung 10% na yan, dahil hindi pa natin alam kung kailan na ulitin yan, sabihin pa lang yan nasabi sa atin. Ikasampung bahagi ng iyong kinikita, kung kumikita ka ng 10,000 sa isang buwan, ay yung 1,000. Huwag kang manghinayang. Dalahin mo sa bahay ng Panginoon. Sa tahanan ng kanyang Espiritu Santo. Napakaraming kailangan talaga. Ako na lang ang tatawag na kung sino yung mga karapat dapat kung yung mga sanga ay nagbubunga. Ilang taon na, hindi pa nagbubunga yung mga sanga. May dalawa, pero yung isa hindi naman sanga. Pero nagkabunga, may bunga siya. Ay paano may bunga. Ay yung isa ay nakakahila din, kaya lang ay yung bunga niya nahuhulog eh. Yung iba ay talagang sabi sa Ilocano, awan pulos. Alam mo yung sanga na hindi nagbubunga eh. Ang bunga kasi yung gawin mong alagad ang lahat ng bansa, yun yung bunga eh. Gawin mong katulad mo yung kapwa mo. Hindi yung ikaw ay magtumulad sa iyong kapwa. Pero kapwa mo, pero taga-sanglibutan. Talagang maging katulad mo, taga-langit. Ito kasi ang masakit na nangyayari ngayon. Mahirap paniwalaan ng tao, walang pera, di ba? Kung may pera, madali kang paniwalaan. Pero yung paniniwala sa pamamagitan lamang ng pera, yan ay mababaw. Parang ilog baga. Na pag maingay ay mababaw. Diba? Pag yung sa pera ka lang naniniwala, tingnan mo, ang yabang ng mga tao. Pero kung naniniwala ka sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng ating Ama, tahimik ka lang. Walang yabang, nagaganap. Pero pag sa pera ka, naniwala ka sa isang tao dahil sa iyo na mapera. Eh talagang pagyayabang mo yan kahit sa. Yan yung tunay na nangyayari. Ano kaya ang naghihintay sa mga sanga na hindi nagbubunga. Ano nga pagkaalam nyo, ano yung mga mensahe na alam nyo patungkol sa sanga na hindi nagbubunga. Alam natin yan, kailan hindi natin makaimik yun. Diba? Pero tayo, pag inutusan tayo natin, Ama, nasabihin, sinasabi natin, ang sanga na hindi nagbubunga ay puputulin, igagatong sa apoy. Diba? Siya na. Alam na din yan. Madadamay na kayo. Kasi nasabi ng mga taga-sanglibutan na lahat ay mamamatay. Ha? Kahit nabigyan na ang lahat ng proteksyon. Ngayon ang pinakamatindi dito sinasabi yung ang hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksa ng lubos. Ayun eh. Ang kinausap ng Ama na huwag magpahamak sa mga may tatak ay yung mga salot, yung mga disgrasya. Ngayon, pag napatunayan ka na ikaw ay hindi sumusunod sa utos ng ating Ama, ay ang ating Ama magpaparusa man din.
Kaya lang mas mahigpit na proteksyon ng tao yung pakikinig dito sa programang ito at tumupad. Ewan ko ba? Kung ako sa inyo siguro, kung ako nakatagpo ng ganitong klase nung una pang panahon. Nung ako mamulat ang pag-iisip ko, ako nakatagpo ng ganitong paniniwala ng unang panahon. Hindi ko talaga bibitawan to. Palagi akong nakabuntot dito talaga. Nakatutok talaga ako dito sa lumot. Dahil ito yung hinahanap ko eh. Hinahanap ko ito noon pa. At hindi ko makita, kaya hindi ko makita dahil nasa akin pala. Mga kapatid. Paano mo makikita yung hinahanap mo kung nasa yun pala? Ngayon ko lang nalaman na nasa akin pala. Kaya ba't ko pa iiwan to? Ba't ko pa iiwalayan to? Ito pala ko nang hinahanap. Ito pala hinahanap ko. Hindi ko nakuha sa alak. Hindi ko nakuha sa kung saan lugar pumupunta. Naranasan kong umawak ng milyong-milyong pera. Akala nila. Pero wala akong kasiyahan doon. Naramdaman ko lang kasiyahan sa pagtupad sa utos ng ating Panginoong Sitaw. O isipin nyo, nagnakaw ako. Hindi ako nagkaroon ng amo na buyer ng kahoy yung panahon. Ang perang hawak ko doon, ang dami sa basket. Alam mo yung basket na lagayan ng manok. Nung unang panahon ay yung lagayan ng manok ay mga basket na ang tawag doon parang banig. Basket. Yung puno yun ng pera. Bandil-bandil yan. Mga tig 1,000, tig 100. Bandil. Ba talaga nakasil, nakabandil. Inalabas na yun sa bangko. Isang ba yung halos silahin ko nga sa bigat. Ay ilang load na troso. 5 ton. 6 by yan, mga kargado ng turos binabayaran. Pag nara, yung aming isang load na nara ay umaabot na kanya. Maabot ng 80,000-90,000 yung isa nun. Ay ilang load. Babayaran ay maghapon halos bilangan. Kaya hindi ako sanay na akong makakita ng maraming pera dahil naranasan ko magbitbit na ng pera kaya hindi ako nasisilaw sa pera. Sanay na akong mawak ng pera. Malalaki. At hindi ako interesado. Mga ganyan. Hindi ako nagugulat sa mga malaking pera. Dahil alam ko na. Naranasan ko lang. Kaya ito yung yung sabi doon sa Hebreo nakalagay dito. 13.5. Kaya ganun ako yung nakasulat sa Hebreo 13.5. Basahin natin. Tingnan natin. Hanapin muna natin. Hebreo 13.5. Saan ba? Napaka na tayo eh. Pahuli na po. Siguro may kita tayo sa oras nito eh. Pinagsasabay ng Espiritu Santo ngayon yung yung private message at saka yung mensahe sa isang libutan pinagsasabay na yun. Ilang na tayo. 54 minutes and 27. Napatapos na sana tayo kung dahil yung private message na para sa atin lang mga sana. Pero kailangan malaman ng lahat na may mga pagkakamali, may mga pagkukulang kaya tayo nananatiling ganito. Hindi pa tungkol doon sa sinasabi ko na nakahawak na tayo ng
Kahawak lang nakabitbit na tayo ng libo-libong pera. Hindi ko lang alam kung sa tansya ko milyon na isang basket yung mabili. Naranasan ba nga namin nahulog yung isang bundle? Ang bagay ito kalaki dito. Hindi ko mga ganun ng dalawang kami. Magayang kaba. Babalot ng dyaryo. Nahulog namin. Madaling araw. Kung magbabayad na kami kulang ng isang bundle, balik ka agad kami. O buti wala nakakuha. Nandun sa tabi ng tulay. Yung pala yung tulay na gano'n may hams. Lumukso yung isa dun sa basket. Lumukso yung isang bundle. Buti hindi nahulog na sa sapa. Nandun, nakatabi. Sa tabi ng tulay. Dun sa running board. Muntik mahulog. Ulang namin nakuha. Mangyak-yak ko ano pa. Buti wala pang yung ibang dumadaan dahil hindi kasi mainline yun eh. Yun ay rough road pa lang. Buhangan yan, darat, sabi sa Ilocano, padaratan pa lang. Yung simentado yun lang tulay. Ito ganito tayo mga kapatid, yung nakalagay doon sa Hebreo 13:5. Yan ito tayo. Ganito tayo. Yan ay utos kasi nandito sa banal na kasulatan. Hebreo 13:5. Mangag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasa kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Siya nawa. Yan yung kapatid. Kaya ganito tayo eh. Kahit tambakan nyo ako ng pera sa harapan ko, tapos ipagawanin yung gusto nyo pagawa sa akin, kahit simple at ang kabayaran, yung pera para sumunod lang sa gusto nyo, malabong mangyari sa inyo. Kahit sunuhin nyo ako ng buhay, hindi nyo akong pasusunod yan. Isa lang sinusunod ko, yung utos ng ating Panginoon si Isawang. Yan na hindi na mababago. Dahil yan ang tunay, yan yung original. Hindi dapat mabago yan sa tao. Nakakapit na sa atin yan eh. Yung buong kautusan. Lalong-lalo na sa inyong lingkod na nagsasalita sa inyong harapan. At ewan ko kung sino yung dahil sabi ng ama, kung ikaw ay anak, kilala mo ang ama. At susunod siya ang ama. At ang anak naman, kapag sumunod sa ama, kikilalanin niyang anak. Siya nawa. Dahil ang anak lang ang nakakakilala sa ama. At ang ama lang ang nakakakilala sa anak. Siya nawa. Sa pamamagitan ng pagtupad, mga kapatid, sa utos. Pag hindi ka tumupad sa utos ng ating ama, ano pa ang dahilan? Tatawagin kang anak. Si anak lang ang kailangang sumunod sa ama. Yung hindi anak, hindi susunod. Bukan nyo, ang ibig sabihin ng Espiritu Santo. Siya nawa. Tandaan natin mabuti. Anak lang ang sumusunod sa ama. Pag hindi sumunod sa ama, yan ay malinaw na hindi anak. Dito, doon tayo nagtapos sa Ay, nabasa na natin. Mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Ayan. Kaya wala tayong pag-ibig sa salapi, mga kapatid. Pag nagkakapera tayo, ini-apply natin sa kagad yan, sa pangailangan, sa bahay, dalanginan, at pangailangan ng lahat ng kasapi. Kung ang mga maitutulong. Ikukuha natin yan ng bagay na kung ano ang makapagpapagaan sa pakiramdam o pamumuhay ng ating mga kasapi kahit papaano. Dahil utos din yan eh. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Dahil hindi tayo umiibig sa salapi, mga kapatid. Dapat nating ipunin na yung kayamanan, pag-iipunan natin
At paglalagakan natin ng kayamanan ay sa langit. Yun ang ipunin natin kayamanan sa langit, mga kapatid. Yung pagparaan ng pag-iipon sa araw-araw ng ating pamumuhay dito sa sanglibutan, kung ano yung utos ng ating Panginoong si Isaw Ama, sa oras, sa araw, sa weekly, sa monthly, sa yearly, ginagawa natin yan. Yun yung paraan ng pag-iipon, mga kapatid. Yun yung kayamanan natin na original. Dahil yan ay hindi yan nasisira eh. Doon tayo manatili sa mga bagay na hindi nasisira. Yung utos. Dahil may utos na sa araw eh. Kung ano yung araw, may utos sa oras kung anong oras dapat gawin. May utos sa araw kung ano yung araw at oras gagawin. Huwag kalilimutan yung mga bagay na yan. Tayong mawawala dun. Sa atin yung mga paalala. Paalala kung paano mamuhay ng may kabuluhan. Kung gusto mong mamuhay ng may kabuluhan, makinig ka, sumunod ka. Yun lang ang tatanong parang. Ito na. Yung nakaraan ay doon tayo nagtapos sa Lucas 16:26. 16, 19 hanggang 26 doon tayo nagtapos, di ba? At ito yung sinasabi natin na sana ipagkaloob ng ating Panginoong si Isa na ito ating madugtungan. Ito yung mga karugtong pa, yung mga mapapalad, mga kapatid. Yung may kapalaran na mabubuti. Andun na yung mahabagin, mapagpakumbaba, andun na lahat. At yung mga nakakapis, yung mga papapalad. Ito pa, yung isa nating mababasa sa Isaiah 66:1 hanggang haba na naman ito. Baka dito lang natatapos na tayo. 66:1, Isaiah 66:1, 5 hanggang 24. Ang haba naman. Basahin natin. Baka dito natin pansamantala matatapos yung ano natin na naman yan. Minsan itong araw ito. Tandaan natin mabuti at kausapin ng ating mga sarili. Kung ano ba talaga ang papel natin dito sa sanglibutan. Isaiah 66 1 hanggang 24. Ba? May 66 ba ito ng Isaiah? Siya nawa. 66. Ay, last pala ito, mga kapatid. Last page ng Isaiah. Siya nawa. 66 hanggang sa 24. Ayan. Ito pa yung karugtong noon, mga kapatid. Dahil ito, hindi na naman natin ito matatapos ngayon eh. Dahil nga doon sa mga mga pangyayari kung hindi nahulog yung cellphone, siguro may pilang tayo. Ha? Dahil yung mga sanga kasi, alam nila kung ano yung tamang pagpwisto. Diba? Yung mga gamit na hindi nawabaliktad. Siguro may inikli lang sana at hindi natalakay kung ano yung katayuan ng mga sanga. Diba? Kaya yung mga nangyayari, doon nagmumula yung mga paalala. At yung mga hindi pa mangyayari, nadudugtungan. Lumalabas din sa pamamagitan ng mga nangyayari. At yung mga mangyayari pa ay lumalabas sa pamamagitan ng mga nangyayari. So, basahin natin. Wala. Anong pamagat? Ang hindi tapat na pagsamba ay sinumpa. Wala. Ko, sino?
Ano ba yung paraan ng pagsamba? Sa anong araw ginagawa ang pagsamba? Sabado. Ayun, araw ng Sabat. Paano yung pagiging tapat sa pagsamba? Wala. Ano ba ito? Ay, kailangan nating panito basahin hanggang sa 24. Simulan na natin. Ang hindi tapat na pagsamba ay sinumpa. Alam. May sumpa pala. May sumpa pa pala yung mga binabanggit natin kanina eh. Kailangan kung sasamba ka ay makinig na mabuti at gawin para maging tapat yung pagsamba mo. Gawin yung sinasabi nung dapat pakinggan. Simulan na natin. Isaiah 66:1 muna hanggang sa 24. Ganito ang sabi ng Panginoon: ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin at anong dako ang magiging aking pahingahan? Nagtanong sa mga tao. Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, at sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit, ang taong ito ay titingnan ko sa makatuwid bagay, siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. So, yung dukha na may pagsisisi, marunong magsisi at nanginginig sa kanyang mga salita. Ayan. Siyang pumapatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao. Ito siguro yung papatay ka ng baka na hindi naman sa iyo. Diba? Kailangan may kasulatan dyan, may permit, may papakita ka na yun ay sa iyo. Gaya ng pumapatay ng tao. Siyang naghahain ng kordero ay gaya ng bumabalik ng liig ng aso. Siyang naghahandog ng alay ay gaya ng naghahandog ng dugo ng baboy. Matindi pala, pinagbabawal yung pagkain ng dugo eh. Mas matindi pala itong dugo ng baboy. Diba? May ito. Baka may mix ito. Sulatan natin. Baka may katanungan dito eh. Dahil maraming paliwanag ito, itong number 3. Siyang nagsusunog ng kamangyan ay gaya ng pumupuri sa isang Diyos-Diyosan. Okay tayo, sabi ko na maraming katanungan doon. Sabi sa akin ng Espiritu Santo ngayon pa lang. Ito may mimensahe sa mga susunod na Sabado. Nadaanan lang natin to, pero ito ay maraming kahulugan. Sila'y nagsisipili ng kanilang sariling mga lakad, at ang kanilang kaluluwa ay nalulugod sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay. Number 4, akin namang pipiliin ang kanilang mga kakutyaan at dadalhan ko sila ng kanilang takot, sapagkat nang ako'y tumawag, walang sumagot. Nang ako'y magsalita, ay walang nakinig. Hindi sila'y nagsigawa kundi sila'y nagsigawa ng masama sa harap ng aking mga mata, at pinili ang hindi ko kinaluluguran. Ito yung mga gawain ng hindi tapat na pagsamba na sinumpa. Kaya ito yung doon sa number 5, ang pamagat, Ang hatol ng Panginoon. so, kaya ito yung hatol ngayon ng Panginoon sa isa. Doon sa mga
Ang pinili ng tao ay yung mga bagay na hindi kinalulukuran ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya ipinag-uutos. Kaya ito yung hatol niya sa mga tao na kumikilos, gumagawa ng mga bagay na hindi niya pinag-uutos. Ito ang kanyang hatol. Basahin natin. Number 5. Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ninyong nanginginig sa kaniyang salita. Ang inyong mga kapatid na nangagtatanim sa inyo, na nangagtatakwil sa inyo dahil sa akin, na nangagsasabi, luwalhatiin ng Panginoon, upang makita namin ang inyong mga kagalakan. Ngunit sila'y mga papalwa. Ayun. Ang ingay ng kagulo na mula sa bayan, ang tinig na mula sa templo, ang tinig ng Panginoon na naggagawad ng kagantihan sa kanyang mga kaaway. Bago siya nagdamdam, siya'y nanganak. Bago dumating ang kanyang paghihirap, siya'y nanganak ng isang lalaki. Ito napaliwanag natin ito noon, di ba? Siya nawa. Itong number 7, bago siya nagdamdam, siya'y nanganak. Hindi kagaya nung panganak ng mga kababaihan na nagdamdam muna bago nanganak. Ay ito ay bago siya nagdamdam. Alam niyo yung nagdamdam? Siya nawa. Bago siya nahirapan. Nakapanganak na siya bago siya nahirapan. Bago dumating ang kanyang paghihirap, siya ay nanganak ng isang lalaki. Matagal na itong mensahe natin na ito. Pero kung gusto nyo ito ating paliwanag uli ngayon, sa susunod, hindi pwede ngayon dahil ang oras natin napakahaba na. Sa susunod, kung gusto nyo itanong ito muli, ito may kahulugan ito. At hindi natin pwedeng isingit yan dahil mahaba ito. Yan, dalawa na, yung pwedeng pagtanungan. 1, 2. Yung 3 at saka yung 7. Sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipinanganak baga ang lupain sa isang araw. Ilalabas bagang paminsan ang isang bansa. Sapagkat pagdaramdam ng Siyon ay nanganak ng kaniyang mga anak. Dadalhin ko baga sa kapanganakan at hindi ko ilalabas, sabi ng Panginoon. Magsasara baga ako ng bahay bata, akong nagpapanganak, sabi ng iyong Diyos. Kayo'y mga galak na kasama ng Jerusalem at mga tuwa dahil sa Kanya. Kayong lahat na nagsisiibig sa Kanya. Kayo'y mga galak ng kagalakan na kasama niya. Kayong lahat na nagsisitangis dahil sa Kanya. Upang kayo'y makasuso at mabusog sa pamamagitan ng mga suso ng Kanyang mga kaaliwan. Upang kayo'y makagatas at malugod sa kasaganaan ng Kanyang kaluwalhatian. Sapagkat yan ito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y na maggagawa ng kapayapaan. Magagawad po. Maggagawad ng kapayapaan sa Kaniya, na parang isang ilog, at ang kaluwalhatian ng mga bansa ay parang malaking baha, at inyong sususuhin yaon. Kayo'y kikilikin at lilibangin sa mga tuhod. Kung paanong ang sino may inaaliw ng ina, gayon ko aaliwin kayo, at kayo'y mga aaliw sa Jerusalem. At inyong makikita at magagalak ang inyong puso, at ang inyong mga buto ay giginhawang parang sariwang damo, at ang kamay ng Panginoon ay makikilala sa kanyang mga lingkod, at siya'y magagalit laban sa kanyang mga kaaway. Sapagkat narito, ang Panginoon ay darating na may apoy,
at ang kaniyang mga karo ay magiging parang mga ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao. At ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Silang nagpapakabanal at nagpapakalinis na nagsisiparoon sa halamanan, sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy, at ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Pati pala yung daga ito. Diba? Bukod sa kumakain ng baboy, pati yung mga daga, ay silang lahat ay darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Diba? Yung mga nakikinig dyan, yung mga kumakain ng baboy. Ha? Baka sinasabi ninyo na sa amin bawal ang baboy. Sinasabi nyo, bawal sa inyo ang baboy niya. Hindi lang sa amin mga kapatid, sa lahat ng tao ito. Dahil paparehas tayong linikha ng Ama. Lahat ng tao na linikha niya, ipinagbabawal niya ang baboy, mga kapatid. Kapag sinabi ninyo, sa inyo ay bawal ang baboy, ibig sabihin kami lang ang anak. Dahil kami lang ang pinagsasabihan eh. Kayo, hindi ba kayo anak? Hindi ba kayo pinagbawalan? Baka kaya hindi kayo pinagbawalan dahil hindi kayo anak. Huh? Ang anak kasi, sila lang ang may karapatan sa lahat ng pag-aari ng Ama. Kung hindi kayo anak, wala kayong karapatan sa anumang pag-aari ng Ama. Ayan. Tuloy natin. Sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip, ang panahon ay dumarating na aking pipisanin ang lahat na bansa at ang mga may iba't ibang wika at sila ay magsisiparoon at mga kikita ang aking kaluwalhatian. Tandaan yung mabuti itong salitang ito. Ang panahon ay dumarating na aking pipisanin ang lahat na bansa. Pag sinabing lahat, may iwan ba? Pag sinabing lahat, walang makakatanggi. Magpipisan ang lahat ng mga bansa. Darating, nagpipisanin ang lahat ng mga bansa. At ang iba't ibang wika, kita nyo, may mga iba't ibang wika na mapipisan. At ang ibang wika at sila magsisiparoon at mga kikita ang aking kaluwalhatian. At ako'y maglalagay ng tanda sa gitna nila at aking susuguin ang mga nakatanan sa kanila sa mga bansa makatanan sa kanila sa mga bansa sa Tarsya, Pul at Lod ba dito? Na nagsisihawak ng busog sa Tubal at Haban ba ito? Jaban sa mga pulong malayo na hindi nakarinig ng aking kabantugan o nakakita man ng aking kaluwalhatian at sila'y magpapahayag ng aking kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa. Hula ito mga kapatid. At kanilang dadalhin ang lahat ninyong mga kapatid mula sa lahat ng bansa na pinaghandugan sa Panginoon na nakasakay sa mga kabayo at sa mga karo at sa mga duyan at sa mga mula at sa mga maliksing hayop sa aking banal na bundok na Jerusalem, sabi ng Panginoon, gaya ng pagdadala ng mga anak ni Israel ng kanilang handog sa malinis na sisidlan sa bahay ng Panginoon. Yung maghahandog ka, kailangan malinis. Alam niyo, yung handog yung 10%, yun ay malinis, kapatid. Kung sino yung gustong maghandog dito, magbigay dito,
Yung kung magbibigay ka, yung 10% lang. Ah, dahil yun yung malinis. Pasuriin yung mabuti kung 10% nga, ilistan yung mabuti. At sa kanila naman, ako kukuha ng mga pinakasaserdote at mga pinakalibita. Libita, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panigbago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Siya na. Tignan nyo, mga kapatid. Kaya pala nadugtungan ng pangaral doon sa mga sanga na tuwing Sabat ay wala dito. Ha? Yun ay obligasyon ng 7 sanga. Ha? Dahil dito, itong last, bilang pangkuli ito, mga kapatid. Kita nyo, nakalagay, nakasulat. Mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ano nyo ba yan? Ha? Gusto nyo maging mapalad? Ito, tuparin ninyo ito. Dahil mapalad ang bumabasa at tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula. Ng hula ng aklat na ito. Ito yung hula sa 23 hanggang sa 24. Basahin natin. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago. At mula sa isang sabat hanggang sa panibago. Yung isang sabat kasi nung 7. Tapos ngayon ay ikalawang sabat, panibago na naman. Ikalawang sabat, paroroon ng lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kailangan tuwing sabat, paroroon ng lahat ng tao. Ay bakit yung napakahalaga na 7 ilawan, 7 sanga, bakit dadalawa? Diba? Ba't nangyayari? Ay paano tayo magiging mapalad? Kapag hindi natin tinutupad ang mga salita ng hula ng aklat na ito. Paano siya naging mapalad? Sa 24, at sila'y magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisalangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay. O mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Ano? Mga bangkay, hindi. Magsisitingin sa mga bangkay ng taong nagsisalangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay. O mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Alam niyo yung titingin, yung makakakita nito, mangyayaring ito, ay yung mga tao na paroroon, na sumasamba sa harap ng Panginoon. Mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ng lahat ng tao upang sumamba sa harap, sabi ng Panginoon, at mangyari. At sila'y magsisilaba at magsisitingin. Yun, yung mga sumasamba sa sabat. Unang sabat at sa susunod. Sila yung makakakita. Magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisalangsang laban sa atin. Ano yung pagsalangsang? Yung hindi pagtupad o pagsunod sa ipinag-uutos nung dapat pakinggan, mga kapatid. Yun yung pagsalangsang Ngayon, hindi pa nangyayari ito. Pag-isipan yung mabuti kung saan kayo mapupunta. Doon sa tumitingin sa mga bangkay o
o doon sa bangkay na tinitingnan? Ano gusto niyo mangyari? Kayo tumitingin doon sa bangkay na inuuod? O kayo yung bangkay na inuuod? Pag-isipan niyo itong mabuti. Inuulit ko sa inyo kung sino ang dapat pakinggan. Hanggang dito lang muna mga kapatid. At muli sa susunod, hindi pa nahahati itong mensahe natin ng unang sa dinugtungan natin. At ito baka sakaling mahati na natin sa susunod pang Sabat sa February 21 muli tayo makikita-kita mga kapatid dahil ngayon ay February 14. Pag-aralan yung mabuti, pag-isipan yung mabuti kung saan kayo lulugar. Doon sa tumitingin o doon sa pinapanood. Sa nanonood o yung pinapanood. Pag-isipan yung mabuti. Sa inyong lahat ng mga nakinig sa maliit ng programang ito ng ating Panginoong si Isaw Ama, saan na kayo naroroon, ano man nakatayuan ninyo sa buhay, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. At yan mga kapatid, kailangan ay mapakinggan natin ang patotoo ay yan ay kinakailangan. Taas po natin ang ating kayang kamay at tayo magpapatotoo. Ang magpawalang halaga sa kapusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng huling sinuunang Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay pawang tapat at totoo, na natatanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi na ayon sa kalooban at buong pautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkatiwalaan at sinugo ng Panginoong Isa sa gawain at samahang pagkaisa nito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao, sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isaw Ama ay magtitindig sa inyo ng isang sapetang ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo ay sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksa itubos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. At yan, magbatian na tayo. Pagbati mula sa Ama ng kapayapaan at kasiwagayan.